Naniniwala ka ba na ang mundo ay nasa cycle ng resetting? Parang turbulent na walang tumigil. Kapag dumating ang kamay ng oras sa nito, finishing line nito, magsisimula ang lahat. Casalti. Strasbourg, France, Europe. Sa simula, naaakit ang mga tao sa isang babaeng nagsayaw ng front aisle sa kalye. Sa pagdaan ng panahon, mas marami ang sumali sa sayaw na nagtagal ng buong gabi. Pagkatapos ng isang buwan, halos kalahati ng mga mamamayan ay namatay sa frenzied dancing. AD 1960, The Scarecrow Inet Dent, Massachusetts State, ang USA. Kung sino ang ipinakik ng mga mata ng Scarecrow ay batuhin agad, ang kanilang mga expression at motions ay naging idol. Ang mga tumitet sa nabitag ay magbabalik sa mga susunod na biktima na lalong kakalat ng sakuna. AD 2005. Bangungot ng Red-Eyed Spider. Middle School, Shibuya City, Tokyo. Sabay na nanaginip ng mga mag-aaral ang parehong Red-Eyed Spider sa kanilang pagpapahapon, na nagimok ng matinding takot at pag-aalis. Hindi nagtagal, nakaranasan ng mga mag-aaral ang pagbulubot ng mga baliw na limb sa kanilang kilay. Kinabukasan, ang paaralan ay nagdumasa ng pagsasabog ng gas, na wala ng maraming block at nagdulot ng maraming kamatayan at kasulatan. AD 2000. The Red Moon has arrived. Mula sa araw na yun, di mabilang mga tao ang naging lunatics. Nag-away at nagkagatan. Kaya wala silang pinag-iba sa Walking Dead. Sa ibig ng kanilang balat ng tao ay hindi nakaluluwa ng sangkatauhan. Ang mundo, mula ngayon, unti-unting nadudurog. Ako si Luzin. 131-53. Isang average na lalaki na nagsisikap na makasurvive sa muli na ito na bayan ng satellite. Sa kabila ng working non-stop for the whole year, ang aking monthly pay ay hindi naman tumama ng 1,000 yuan. Kumpara sa mga galaw na walang pamilyang maaasahan. Napakamaswerte akong lalaki. Sa tuwing dumating ako sa bahay, laging may lampa na nagsisiwan sa akin. Ang aking mga magulang, at ang aking batayang kapatid, lahat ay nasa tabi ko. Ang aking pamilya ay isang mapala. Para sa mga pinanggalaga ko. Kahit mas maghihirap ang mundo, magsisikap ako para sa pera. At maging isang karangalan na tao ng yaman. At kaya, sa isang lupa na nakakakita, sumusunod ako sa babaeng supervisor ko. Panahon na nagsasagawa ng bahaging risky side gig. Huwag maliwanag. Hindi ito ilang unethical business. Tumapak lang ako sa ilang madumis na grounds. At pangangalaga sa mga abnormal na entity. Sabihin, pumutol. Yung haubo ng tao. Puno na. Pagmuto ng non-stop. Pakikipagharap sa mga maliwa, kakakataktang mga bata. Tagumpay ang higanting na reyna sa pagwasak ng isang ikalimang bayan. Ito lang. Akala ko. Ito ay isang side hustle lamang na kasama ng mabilis. Sino ang makakilala na ang maskara ng isang nakakamatay na kasabangan ay mabubulot? Lalaki. At na ito ang pinagmulan ng lahat ng horror at mutations. Kung ito lang ako na sulyap sa malalim na luka sa likod ng pulang bulan. Na napagtanto ko, ang pares ng mata, na tinitig kaming lahat, 8 ng Agosto. Inimbitahan ka na iligtas ang iyong sarili. At ibulat ang sekreto sa likod. Ang Red Moon. Ang 2 araw. Hey, tingnan mo yung dork dyan, ginagamit ang mabait ng puso para tumulong ulit ng bagong tao. Ang sariling trabaho niya dapat pagod siya, tumulong sa iba, hindi naman natatakot na pagkatapos matuto ng iba, baka mapatawag. Kung hindi, paano niya nakuha ang Outstanding Employee Award, sa kanyang sigas ay mukhang cold-hearted kami. Lou, sorry po, medyo clumsy ako, sorry po sa inconvenience mo. Bagong manggagawa, Lu Cheng. Napakahusay na natitirang empleyado. Ako. Nakuha ka lang, maraming matutunan, madali kita tulungan, walang problema. Luzin, halika ka dito, gusto ka ng director na kausapin. Darating. Okay. Salamat, Lou. Salamat, Lou. Pupunta ako kausapin ng director, just do it as I instruct in you. Sa director office. Lou, may dokumento dito, tulungan mo akong ihatid ito sa corner cafe sa Chinghong Road. Direktor, siguraduhin na walang delay at safely deliver it. Hindi dapat mula sa Finance Department o Intern Group ang maghahatid ito. Bakit ako tinawag ng director? Medyo weird ang director ngayon. Dean ang babaeng yan, mukhang.
Nakita niya akong nakatitig. Okay, pupunta ako ngayon. Aalis na sana. Trader Chen, ginawa ko ang utos mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito pag-iisip o iisip kundi ang project na kinausap mo sa akin tungkol. Huwag mag-alala, hindi ibibigay sa iyo ang proyektong iyan. Anong ibig mong sabihin? Di ba sabi mo tulungan mo ako? Itulak, Director, pakinggan mo ang sasabihin ko. Kalimutan mong pumunta ako dito at kalimutan ang mga gawaing iniutos sa kanya. Hindi pa kita nakikita, hindi pa ako nag-utos sa sino man na gumawa ng anumang gawain. Napakaganda, tama, at sabay lakad paalis nito na may malakas na pagsara sa pinto. Sa may train station Epena. Paalala mula sa Qinggang Health Committee, ang train ay tungo sa Qinggang North Station, may mag-ingat ang mga riders pagdating sa Jingshui Station. Maraming tao na may buntis. Baby, nakatayo lang tayo habang hinahaplos ng kamay nito. Pakiupo dito. Ha, salamat, mabait kang tao. Walang problema. Paalala mula sa Qinggang Health Committee, ang tren ay tungo sa Qinggang North Station, next stop Nandu Station. Nang may batang babae ang gumagapang sa bubong ng train. Kuya, tawag nito sa kanya. Itong bata, bakit niya ako sinusundan dito? Hahaha, sobrang saya. Ang pag-swing sa bar na ito ay napakasaya. Hua, anong nangyayari? Napakaalog ng train. Sabi ng mga tao. Kuya, hindi ka ba pupunta? Makipaglaro ka sa akin. Ito talaga. Sobrang masaya. Hindi kita makatingin sa labas at walang tanong ang pag-uusap. Iisip ng mga tao na baliw ako. Walang saya. Tapos mag-ingat kayo, may mahusay sa lugar na pupuntahan mo, na kinagulat niya. Tapos gumapang paalis ang batang babae. Napaikaw na lang siya sa sinabi ng batang babae. Tapos kinurot ang pisngi ng matabang lalaki. Nakinasigaw niya sa galit kung sino ba raw humawak sa kanya. Habang hawak niya ang envelope na may naapakan siyang parang damit sa kanyang paa. Ang lugar na ito ay malapit sa pader. Kaya lumakad na ito papalapit sa may pinto. Hindi ko alam kung bakit nakakatigay ang pagtatayo dito. Nang hindi niya namamalayan may nagmamasid na pala sa kanya na mga tao. Pumasok na sa target area ang subject 13. Handa na ang investigation group. Handa na ang assault group. Target codename, Coffee Corner. Sobrang sekreto. Mission goal, upang subukan ang mga kakayahan at potensyal ng subject 13 para tingnan kung maging psyche master siya. Potential risk, ang coffee cafe ay kumpirma na at itinura na level 1 psyche corruption zone. Mga tiyak na pag-uugali, ang mga malapit sa coffee corner ay kulang dito. Ang mga pumasok sa corner cafe ay mamamatay sa loob ng 3 hanggang 5 araw, pagpapakamatay ang dahilan. Batay sa pagsusuri, ang mga pumasok sa corner cafe ay nag-develop ng severe depressed modes. Handa na ba ang support team? Tanong nito. Group Leader Reporting Support Member Dolly ay handa na magsimula anumang sandali. Nang may paru-paro ang pinalipad ng babae mula sa kanyang kamay habang nakatingin ito sa labas. Sa loob mukhang walang laman ito sa labas, sino ba mag-aakalang mabuhay na ito sa loob? Hello, may nagsabi sa akin na ihatid ang dokumentong ito. Salamat sa iyong hirap, nasa bahay na ang mga ito. Hindi na kailangan, ang ginawa ko ay maglalakad. Kaya inalok muna siya dito magkape. Pangangabang ito, ibang-iba sa murang kape na karaniwang iniinom ko sa opisina. Habang tinitingnan niya pa ito. Sabay kuha ng kape. Bakit hindi ako uminom ng isang kose tapos aalis? Habang nakatitig ito sa kape. Nang may narinig niyang tunog. Kaya napatingin ito sa lalaking nag-alok ng kape. Nang may napansin siyang, parang galamay sa likuran nito. Napinakta kanya kung ito ba ay taong halimaw. Na unting-unti lumalapit sa kanyang baso. At may hinulog ito sa kanyang baso na parang buto, kaya sa pagtingin nito sa kanyang baso na may nakatitig na palang mata dito. Na kanyang ikinagulat kung ano ba ginagawa nito sa kanyang kape. May mga mata na nakakatingin sa akin sa loob ng salamin. Bakit hindi inumin? Masarap ang kape ito, subukan mo. Hindi ko pwede ipaalam, nakikita ko ito. Hindi, salamat sa iyong alok. Tumahimik ka, at magpapupunta ka na walang makikita. Tumalikod at umalis ito sa lugar. Dapat akong umalis dito ng ligtas. Nang may napansin siya kaya huminto ito para tingnan, sa paglingon niya ay laking gulat niya sa mga nakatayo na mga tao doon sa loob, sa gulat na patakbo na lang ito na may takot.
Sa kanyang pagtakbo nakikikita pala siya ng ibang tao gamit ang Stevie camera. Paano na? Di ba obvious na may level 1 mental contamination? Kung logically ang pag-iisip mo, kapag ang isang spiritual mutant na may walang katapusang potential ay umabot dito, may magkaroon ng samahan. Bakit sa katotohanan walang nangyayari ngayon? Ang weird talaga ito. Orihinal ko gusto gamitin ang pagkakataon na subukan ang ika-13 observer para alamin ang pinagmula ng contamination sa cafe, tapos ay delete. Gumagawa na kami ng 3 contingency plans. Pero ang sitwasyon lamang ito ang unpredictable. Boss, ano ang susunod nating gawin? Ipatuloy ang pagsusulit at agad gumawa ng bagong plano para sa ika-4 na yugto. Makalabas na ako dyan. At yung mga taong yan, bakit ang weird nila? Tapos kung anong bamulong sa akin ng Little 17 na tungkol sa monster sa cafe. Pero, mula sa Red Moon event, napakaraming mga baliw na tumakbo sa kagubatan. At ang ngayon ko lang nakita, obvious na. Pagbabalik mo sa gabi sigurado na sabihin mo sa pamilya mo ang kailangan nila malaman. Bakit ang dami ng tao? Sandali, lahat sila. Yung waitress sa cafe, bakit nandito lahat? Heto ang kape para sayo. Ikaw, iinom mo, di ba? Bastard, baliw talaga siya. Dapat akong maghahanap ng paraan para makaalis dito. Nahaharang nila ang daan. Tigig ang kape mo kung hindi mo iinom. Habang inangat niya ito sa direction niya. Wala akong pera, hindi ako maiinom. Hindi mabili. Okay lang, tanong ko lang. Nang biglang tumalan ang mata dito tungo sa lalaking pilit painumin ng kape. Imposible. Kaya ba ito mag-move on sarili mong? AGH. Umalis ka sa daan. Tapos kumari pa sa pagtakbo. Pero may humawak parent sa kanyang mga kamay. At hinagis sa hapag ng lupa. Tapos hinawakan din siya sa lupa. Bitawan mo ako sambit nito habang nagpupumiglas na sana makatakas siya. Mga halimaw na ito, umalis ka sa akin. Umalis ka sa daan. Anong nangyari? Napakadali siya kiligon. Bakit hindi siya iba sa ordinaryong tao? Posible ba na hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan? Gusto mo ba matapos ang pagsusulit na ito? Pumayag ako na suportahan ito. Habang nakatingin siya sa nakaupong babae, inayos naman mga paa nito at kinuha ang payong, nagpayong na animoy, yumulon doon sa kanya. Sandali lang. Beep beep beep. Tingnan ang data na ito. Sigaw nito sa pagmamadali, habang ang daliri nakaturo sa screen. Ikaw ang nagpilit sa akin. Ang kalakas nila, ang bibig ko. Haha, kuya, sabi ko mag-ingat ka, pero hindi ka nakinig. HLYPMH, tulungan ako. Little 17. Ayaw sa akin ni Big Brother, dahil laging nagpapupunta na hindi niya ako nakikita sa labas, at ayaw akong kausapin. Kung ililigtas ko kayo ngayon hindi mo ba ako kasamaan? No like that, hindi ganyan. Bakit ganyan pa ang masabi ng bata na ito? Tapos kailangan mong pangako na bibili ako ng pinakamahusay na laruan. Wala akong pera, wala akong pera. Sigaw nito habang ang mata ay tumatalon-talon papunta sa bibig niya. Nang malapit na ito, sa kanyang bibig. Tumalon naman ng mabilis ang babae niyang cap-ated para mahawakan niya ang kamay nito at maitakas siya. Napatawa na lang man ang babae. Hinawakan niya ito sa kamay. Nakinagulat ng lalaki, at nagkaroon ito ng mapupulang mga mata. Kaya napatawa ito. Tapos sinabi ng batang babae na turn muna kuya. Kung oo, gawin mo at ipakita mo. Hehe, nakakatawa ito. Nakakakilig na, bilis na. Sige, kumapit ka. Ganitong kakayahan sa pagkontrol ng katawan. Spider type. Kahit napalitan na siya, at konti pa ay, merecontamina, ng halimaw, pero kaya niya ang sarili. Naging sobrang sensitibo na rin siya, kaya pa rin siya magagawa ng mga corner movement na hindi man lang maisip ng ordinaryong tao. Ano ang percentage? Hindi tayo maghawa ng conclusion sa panahon na ito, pero ang bilis na yan, higit sa 50% ang initial estimate. Ang kanyang initial potential sa contamination butiko. Masama ito. Hehe ang bilis mo talaga. Pero, hindi ka makatatakas sa akin. Kaya inatake niya ito gamit ang galamay ng kanyang kakayahan. Pero sa paahan lang ito tumama. Tapos hinabol niya ito gamit ang mga galamay niya. Pero hindi niya ito matatamaan dahil sa bilis at liksi nito gumalaw. Para makalayo ng kaunti dumaan ito sa hagdan pataas. Saan ka pupunta? Sa kanilang CCTV monitor. Tingnan.
Natatakbo siya. Okay, tapos na. Humanda na sa paghuli ito. Wait, dapat mong makita ito. May mali, na pinagtaka nila ang nangyari. Tingnan mo ang ginagawa niya. Na kanilang kinamangha sa bilis nito. Nagawa niyang parang nakaapak sa itaas. Habang patuloy siyang inatake ng mahilig sa kape. Kaya napatanong kung ano ba ginagawa niya. Habang nanunood sila sa CCTV monitor nila. Bakit? Nasa corner siya. Kahit alam nating lahat ang bilis ng mga kakayahan ng spider type ay hindi kapaniwalaan. Pero ngayon malinaw na higit siya sa ating inaasahan. Sa ganitong mga kalagayan, tiyak na hindi makakatulong ang kontaminasyon sa kafe. Hindi, mas tama ang sabihin. Walang maraming lugar o tao na maaaring mabitag ang kontaminasyon ng spider. Hindi ko maiintindihan kung anong klaseng tao siya. Karaniwan may tatakas kung kaharap niya ang mga halimaw na ito, tumalikod siya at kiniwang lahat. Ang observation target ng .13 ay hindi kapaniwalaan. Sa may exit, Kuya, saan ka pupunta? Habang hila ang kamay nito. Kuya, anong gusto mo gawin? Tanong nito, para mag-report sa, hindi mo ba nakita ang monster kanina? Kuya, bakit ka nakakatakot? Sila ang dapat matakot sa atin. Malaking kasiyahan ito kaya pinalabas niya ang marami niyang asungot na kakayahan. Habang ninas ito sa isip niya paano niya ito mahuli at matalo. At pinupunterya niya ang siya sa mga asungot niyang kakayahan. Na walang takot naman itong hinarap ng cap-ated niyang babae habang hawak siya nito sa kanyang kamay. Nang malapit na ito sa kanilang dalawang. Tumakbo tayo. Sambit nitong kuya niya. Hindi ako tatakas, ang astig na interlode. Ay oo tatakbo tayo pasulong sa sagitnayan habang hila peren ang kuya niyang may daga na sa dibdib, gusto ko pa maglaro. Sambit nito. Kaya sinalubong nila ito para makipaglaro sa mga asungot ng mahilig sa kape. Pinakita sa CCTV monitor nila ang pag-atake niya na akala nila wala siyang kakayahan. Ang kanyang metal strength fluctuation ay umabot na sa limit value. Tumitaw na ang unang spiritual level monster. Pinuno ng pangkat. Susuportahan natin. Ayon sa logic ang isang spider-type mutant ay hindi matatagpuan ang ganitong uri ng spiritual monster na walang sandata. Pero, totoo siya ay pamunong sa halimaw ng walang pag-aaral. Sa elevator exit, tuloy pa rin ang pag-atake sa kanila ng asungot na kakayahan ng mahilig sa kape. Sila naman hakbang-hakbang kanilang pagtalon-talon para makalapit sa kalaban. Ngayon hawak niya na ang kamay ng kalaban, habang nakatingin lang ito sa kung anong gawin nila sa paghawak ng kamay niya na may kumpiyansa sa sarili. Nang biglang siyang tumalon habang hawak ang kamay nito, hahaha. Pinutol ko yung kamay niya sambit nito sa tuwa. Tapos tinamaan ang CCTV camera nila dito. Anong nangyari usise nila sa biglang, blurred ang kanilang TV monitor. Ang camera sa subway ay lubos na nasubok ng spiritual power. Halika na Terra na sambit nito sa kanyang grupo. Dapat tayo kumilos ngayon habang tumakbo sila sa subway. Hehe. Mawalan ng kamay, masaya ba? Tanong nito habang ang kakayahan ng mahilig sa kape ay pasugad ito at sumusugod sa magkapatid.